Kilos mo'y aking inaasam, hanggang sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabayin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, hanggang sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa Diyos sa umagang ito.
year 2021, first Sunday. Pizza 3 po ngayon ng umaga ng date po natin. At maya-maya po tayo po ay mag-usap sa salita ng Panginoon. Isa sa trending at topic po ngayon yung tinatawag na New Year's Resolution. Yan. Alam ko ang iba, December pa. Sa bagong taon, ito yung aking gagawin. Ito yung aking gagawin sa mga darating na araw. So, salamat po sa Panginoon. At tayo po ay nagkasama-sama po ngayon. Dalangin ko po na tayo po ay patuloy na pagpalain po ng Diyos at samahan. Okay? At sa umaga pong ito, hayaan po natin na tayo po ay patuloy na samahan, pangunahan po ng atin pong Panginoon. Okay? Sa umagang ito, si Love Smith is watching. Good morning. At pero na po tayo mga 3 viewers. Pero bago po tayo magsimula, maya-maya we will be in prayer and pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Pero makinig po muna tayo na isa pang awitin. Ito po ang awitin na pinamagatang Kalakip ng Awitin ni R.M. Rodriguez at Jamie Borja. Okay? Pakinggan po natin. Kung meron po kayong mga requested song, pwede rin naman po nating i-play. Bigay po tayo ng mga 15 to 20 minutes of playing songs na gusto po ninyo. Just chat, just text 0918-57-67363 o kaya mag-chat po kayo dito po sa atin pong live. Okay? So, ito pong ating pong pinapakinggan ay Kalakip ng Awitin. Si Albert Reneba, Rome is watching. Okay, good morning, good morning. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Si Noemi Florendo Mendoza is watching. Good morning. Good morning po sa bawat isa. At just be in tune. Maya-maya po mag-usap tayo tungkol sa salita ng Diyos. Amen.
Salamat po sa ilan na po nating mga nakatunghay sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Glenn Frondoso is watching. Kaya ng dahil na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa Sabi ni Noemi Florendo Mendoza, good morning Pastor Ray, and God bless. Yan. Si Sister Nora Azuela Refugio is also watching. Si classmate Larry Manacob, Austria. Good morning, mate. Happy New Year. Happy New Year, bro. No? Pagpalain ka ng Panginoon. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalakip ng awit, wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalakip ng awit, wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Alright, yun po yung awiting kalakip ng awitin. Gaya ng dagat, ang aking pagmamahal sa iyo, Panginoon, ay hindi nagbabago. No? At walang tigil sa pag-alon. Ako ay patuloy na sasamba sa iyo, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, sa bawat isa po na nakatunghay, patuloy po tayong pagpalain po ng Lord at patuloy na siya ang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? Hayaan po natin na ang pangunguna ng Lord ay patuloy po nating maranasan. At sa umaga pong ito, tayo po ay lumapit po sa Panginoon at hayaan po natin na siya ang patuloy na kumilos sa ating mga buhay. Ito po yung awitin na salamat Panginoon, puso ko'y iyong sinisiyasat. Pasiyasat po tayo sa Lord sa umaga pong ito. Hilingin po natin ang pagkilos ng Lord ay patuloy po nating maranasan. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Sister Joanne is watching. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nagbabatid. Ang lahat ng aking ginagawa. Sa pamagitan po ng awiting yan, tayo po ay magbukas sa pananalangin sa umagang ito. Lord, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa trono ng biyaya. We thank you, Father, for a new year, a new blessing, a new guidance that you have given to every one of us. We thank you, Lord, for the new life, for the new beginning. We thank you, Lord, for the new hope, the new things, and the best things that will coming in our ways, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga tumutunghay sa programa pong itong umagang pagsamba, sa mga nagpipray, sa mga nag-share, at sa mga nabibless. We thank you, Lord, for this opportunity that we come to your presence, and we pray, Lord, that your guidance will be upon us and among us, O God. Hiling po namin, Panginoon, sa umagang ito na patuloy kang kumilos, baguhin mo kami, hayaan mo, Panginoon, na iyong pangunguna ang amin pong maranasan. Dalangin po namin, O Diyos, ng bawat pamilya ipagpalain mo, ng bawat plano, ng bawat gagawin, ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon. At dalangin po namin na huwag mo po kaming pabayaan sa aming mga plano, sa mga buhay. Ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon. Sa lahat po ng mga nakatunghay,
at sa lahat ng mga aantabay pa sa programa po namin, dalangin po namin, Ama, na ang pangunguna mo at pagpapala. Sa mga may kaarawan, ay patuloy mong pagpalain. Sa mga may karamdaman, patuloy mong pagalingin. Sa may mga kahilingan, patuloy mong tugunin, Panginoon. Yamang ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya't lumalapit po kami at nagpapasalamat sa trono na yung biyaya. Maraming pong salamat sa iyong pag-ibig. Maraming pong salamat sa iyong pangunguna. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming lulhati. Binibigay po namin sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat at pangunguna. Ikaw ang aming inaasahan at tinataas. Ito po ang aming pangalan. Panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Good morning po kay Lorely Meneses Milamina Buenavente. So, salamat, Panginoon, kilala mo. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng bagay ay ilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay Good morning po kay Eva Claritan. salamat, Panginoon, Tuwid mo nga. Amen. ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Si Pastor Paulo Remilian is watching. Good morning. Nang Si Elma Galero, good morning. Good morning po. Happy New Year. Salamat sa Diyos. salamat sa'yo, Panginoon. Ayan, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa mabubuti at magagandang bagay na ginagawa po ng Diyos
sa ating mga buhay. Hindi po siya nagpapabaya at siya po ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Hingin po natin ang pangunguna ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan sa ating mga buhay. Hayaan po natin na ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal ay maranasan po ng bawat isa po sa atin. Sa pangawitin, hindi ka nagkulang. Ikaw ang buhay kong Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim. Good morning din po kay Ayan Aliyah. Siya po ay nakikinig din po sa mga taga-Antipolo Tinambak. Sana hindi na po baha dyan sa inyo. No? Good morning. Okay, ang hirap basahin. Buenari Tinaj Janarib. Ayan, good morning. Pag mga binabaliktad po yung mga pangalan, ang hirap po basahin, no? Kasi maliit po yung ating pong screen. Pero salamat po sa mga nanonood. Meron na po tayong ilang mga nakatunghay. Siguro after this song ay magsimula na po tayo mag-aral. Maikli lamang po yung ating pang pag-uusapan about New Year's resolution. Pwede nyo po bang i-chat dyan sa comment box, what is your New Year's resolution? Ano po ba ang inyong resolution para sa taong ito? Just comment, and pag may time po, we will read it to the viewers. No? What is your resolutions? What is the yung plano mong gawin sa taong ito, yung mga hindi mo nagawa ng mga nakaraang taon, or yung mga gusto mong ipagpatuloy sa taong ito na gusto mong gawin? Ano po? Kasi hindi naman po lahat masama yung nakaraang 2020. Meron namang mga mabubuting bagay na patuloy po nating pwedeng ipagpatuloy at higitan o mas better na gagawin po natin sa mga nakaraan. Okay, just comment what is your New Year's resolution. Mamaya po, magbabanggit po ako ng top 6 na New Year's resolution ng mga tao. Based on the survey, meron pong top 6 New Year's positive resolution na nais pong gawin ang maraming mga tao. Kayo po, what is your resolutions? Ano po yung mga gusto nyo pong mangyari for this year? What is your, you want to achieve this year? Ano yung mga gusto mong ma-achieve sa taong ito? Ano yung mga gusto mong makamtan sa taong ito? Pwede mo namang i-comment, ilagay po dyan, no? Iba din po yung prayer. Ang prayer po natin maybe this year, wala na yung COVID. Ito pong kanong 30 pa, 31, 1, 2, pizza 3 na po ngayon. Grabe pa ang ulan. Siguro ang prayer natin, Lord, pasikatin mo naman ang araw. Alam niyo po ba na hindi pa sumisikat ang araw? Hindi pa natin nararamdaman yung matinding sikat ng araw nitong mga nakarang araw. Kaya ang iba po talagang baha na. Marami po tayong mga friends na baha na ang kanilang mga lugar. Pero parang kagabi ay tumila ang ulan at ngayon. So, yun po yung prayer. But resolution is for the self. Yung atin pong mga sarili. Hilingin po natin na patuloy na kumilos si Lord sa ating mga buhay. Hayaan po natin na ang Panginoon po ang patuloy na mag-bless, magpala, at patuloy na gumabay sa bawat isa po sa atin. Amen? So, mag-usap po tayo about our resolution. About New Year's resolution, maybe, or mga gusto mo pong gawin sa buhay mo. Okay? Tayo po ay patuloy na hingin po natin ang pagkilos ng Lord
sa ating mga buhay. So mag-usap po tayo sa umaga pong ito about resolutions. Yung mga gusto mo pong gawin, gusto mo pong baguhin, gusto mo pong ayusin sa iyong buhay. Okay? Ako, may mga gusto din po akong gawin. Alam niyo po ba, nung nagtanong-tanong ako about yung mga resolution na gustong gawin, may 6 na bagay po na the best. Ibig sabihin, top among the list ng New Year's resolution. Ano? Yung mga gusto pong gawin sa buhay. Okay? May top 6 po. Yan. Una, at mamaya isa-isahin po natin ito. Una po na resolutions na gustong gawin ng maraming mga tao is lose weight. Yan. Nung nag-quarantine, nung nag-home quarantine, nung lagi na lang nasa bahay, walang ibang pinagdiskitahan kundi yung kusina, o kaya itong Pasko, bagong taon, puro kainan, kaya medyo tumaas yung BP, tumaas yung timbang. Kaya isa sa New Year's resolution ng maraming mga tao is to lose weight. Yan, magbawas ng timbang. Ikaw, ganun din ba ang plano mo ngayon? Gusto mo na bang mag-exercise? Ako nga po, Lord, kung luluobin mo mag-exercise kasi magkatunog lang kasi yung exercise saka extra rice. Yan. Kaya, una is lose weight. Pangalawa, na top among the New Year's resolution na pinag-uusapan ng maraming mga tao is pay off debts. Yan. Bayaran ang mga utang. Yan. Makabayad sa mga utang. Baka nitong nakaraang taon ay baon ka sa utang, ang dami mong payables, ang dami mong bayaran, sagad na yung credit cards, at kabi-kabila yung naniningil sa'yo. So, ang New Year's resolution mo, mabayaran yung mga utang, which is good. Maganda po yan. Maganda magsimula ang taon na to na wala kang utang, wala kang iniisip, wala kang babayaran, no? And then, pangatlo po na top among the New Year's resolution, yung po tinatawag na be more productive. Yan. Be more productive, na gusto mong maging produktibo sa iyong buhay. Okay? Be more productive. Kumbaga, ang hirap kasi na maging productive kung lagi ka na lang nasa bahay. Pero ang iba po, naging blessing nga ang nasa bahay. Ako nga po, lalong naging mas productive kasi less travel, less pagpunta, pakipag-meet up, hindi na nagbabayad ng restaurant, no? Pag may mga meetings po ako, ito na lang po, kailangan may good internet, at may Zoom meeting, may kanya-kanyang pagkakape na lang, at nakakapag-usap. So, but be more productive. Ang iba po, mas maraming nagawa sa bahay, napaganda yung bahay. Okay? So, be more productive. Then, pang-apat na New Year's resolution ng marami is to do something new para makagawa ng bagong bagay. What is the new projects, new things that you want to do in your life, no? Ano po yung mga gusto mong mga bagong bagay na magawa mo sa iyong buhay? So, kasama rin po yon sa New Year's resolutions na iniisip ng marami. Panglima, yan, spend more time in the family. Sa bagay, ito po, nung nakaraang taon, wala na po itong problema. Kasi dati we're so busy sa ating mga work, busy sa ating mga project, hindi na po tayo nakakauwi. Katulad sa akin, no, nung nag-work pa po ako sa isang kumpanya, no? Kasi malayo po yung place of work ko kaysa sa aking residence, no? Ang ginagawa ko, para hindi po ako malate sa aking work, maaga akong umaalis. Kaya minsan, pag alis ko ng maaga, tulog pa yung mga anak. Siyempre malayo din, malayo yung travel. Pagbalik ko, tulog na yung mga anak. Aalis ako ng mga 5 o'clock or 6 o'clock. Yung mga bata, tulog pa. Dadating ako ng mga 7 o'clock na or 8 o'clock, yung mga bata, tulog na rin. So, nagkikita kami, nagkakausap kami, nagbabanding pag Sunday. But now, isa sa mga resolution natin to be spend more time with your
with your family. Sa bagay, hindi po ito problema sa marami dahil nagawa na po ito ng marami. And then last, yung stop procrastinating. Ano ibig po sabihin nito? Yung tumigil doon sa mga pag-iisip ng mga kung ano-ano o kinakailangan po natin ay gumawa. Pero, gawin po nating twist itong New Year's resolution na to. Lose weight, pay off debts, be more productive, do something new, spend more time with family, stop procrastinating. Gawin po nating twist at gawin naman po natin ngayong biblical, no? Paano po ba natin ilalagay in the biblical aspect yung tinatawag nating resolution? Paano ba natin ilalagay sa biblical aspect itong pagiging losing weight, pagbabayad ng utang, be more productive, do something new, spend more time with family? Paano po ba natin ito gagawin in the spiritual aspect? So sa umaga pong ito, magpag-isa-isahin po natin ito, pag-usapan natin. At ang programa pong ito ay hatid po sa atin ng Christian Life Fellowship, Assembly of God Church, na matatagpuan po dito sa Ratay, Calabanga, Camarines Sur. At ganoon din, gusto ko ring batiin ang Galero Bakery, dyan po sa Tinambak, dyan po sa Calabanga. At kung gusto nyo po ng cake, gusto nyo po ng tinapay, yan, nandyan po ang Galero Bakery. At nandyan din po ang Happy Print. Pag nais po nyo magpa-imprinta, magpa-print ng mga tarpaulin, just contact and coordinate. Nandyan po yung Happy Print, no? So, sila po ay nababanggit ko sapagkat one way or another, sila po ay tumutulong din sa ating programa, no? At nagiging katuwang po natin. Lalong-lalo ng aming church, ang Christian Life Fellowship. So, binabati ko po ang bawat mga taga-CLF. At binabati ko din po ang online barter Calabanga. Sister Anime Ramirez Lacerona, nakapost po ito palagi at marami po ang nakikinig po nito. Ganon din po kay Adrian Luterte Nacion at ipinopost din po ito sa Kristiyano Ako, kaya marami rin pong nakikinig po nitong atin pong programa. So sa lahat po ng mga nakatunghay sa umagang po ito, patuloy po tayong pagpalain, patuloy po tayong samahan ng Diyos at siya po ang patuloy na kumilos. Mabilisan lang po kasi ayoko naman masyadong magtagal yung inyong panunood. Pag-usapan po natin. Okay? Tingnan po natin yung resolution. Pero bago po yan, ano po ba ang resolution? Okay? What is resolutions? Sabi po ng World Book Dictionary, a thing decided on, a thing determined. Okay? A thing decided on, a thing determined. Number 2, the act of resolving or determining. The act of resolving or determining, or the act or result of solving solution. Ulitin ko po, ang resolution po according to the World Book Dictionary, a thing decided on, a thing determined, the act of resolving or determining, and the act of result of solving or a solution. Ibig sabihin, merong decision na gagawin ka this year na meron kang bagong gagawin. Okay? So, una na sinabi po natin kanina, yung lose weight. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, let us also, seeing we are compassed about with great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Okay? Therefore, Hebrews 12:1, let us also, seeing we are compassed about with great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is before us. Okay? Lay aside every weight. Okay? Sabi po dito, examples, friends and family, jobs, recreation activities, vegetable garden, etc. So, pag ginawa mo po ito, maglo-lose weight ka talaga, no?
na palagi kang may exercise, may ginagawa ka, pero isa sa bigat na dapat mong alisin sa'yo, hindi po yun lang yung mga excess fats, hindi lang po yung malaking tummy o belly, hindi lang po yung sobrang taba, no? Ang dapat po nating alisin sa buhay natin, yung mga kasalanan na nakapagpapabigat sa'yo. Yung mga problema na nakapapagpabigat sa'yo. Yung mga alalahanin na nagiging dahilan na kung saan hindi mo maranasan ang kagalakan ng buhay. Sa totoo lang, mas mabigat po pag ang tao po ay stress. Mas mabigat po ang tao pag ang daming problema sa puso, no? Kaya yung weight na tinasabi, hindi lang po yung excess fats, kundi yung mga bagay po na nakapagpapabigat sa yung damdamin. No? May mga taong sinasabing payat naman, no? Payat naman, pero ang sabi niya, pasan ko ang daigdig. Pero payat naman siya, hindi naman siya mataba, no? High blood palaging mataas ang boses, palaging sumisigaw, palaging hindi maayos makipag-usap, pero payat naman. Spiritual speaking po, ang weight po na ito, yung kasalanan po at mga bagay po na nakapagpapabigat sa buhay mo. Kapatid, kung may mga bagay po na nakapagpapabigat sa buhay mo, isuko mo po yan sa Panginoon. Start a new beginning, start a new day na hingin mo ang tulong ng Lord sa buhay mo para ikaw ay mapalaya, no? Then ano pa? Isa rin po sa mga pinoproblema ng maraming mga tao yung utang. Mabayaran yung mga utang. Sa totoo lang, minsan, nagkakandara pa po tayo na taguan o kaya babayaran, nagsisika po tayo na yung mga taong meron pong tayong pinagkakautangan na gawan po natin ng mga bagay. Pero sa totoo lang, meron po tayong isang pinagkakautangan na dapat po nating alalahanin. Sino po ba yung pinagkakautangan natin? Sabi ko nga, gawin po nating twist in a spiritual aspect. Sino ang may pinagkakautangan ka? Walang iba kundi ang Diyos. Marami na po tayong utang sa Panginoon. Na ang utang na po ito, alalahanin po natin siya. 3-4 na bagay ang pinagkakautangan natin sa Diyos. Una, we owe God our life. Pinagkakautangan natin si Lord ng ating buhay. Hindi na po ako magbabasa ng mga scriptures kasi magtatagal po tayo. Makita po natin yan sa Romans. Kung nagsusulat po kayo, pwede nyo po isulat. Romans chapter 6, verse 4, verse 11 hanggang 13, at Romans 12:1. Okay? So, una na pinagkakautangan natin sa Panginoon, ang utang natin po sa Panginoon, our life. Kaya yung buhay mo, utang o pahiram sa'yo. Pahiram sa'yo ng Diyos. Kaya may awitin tayong hiram sa Diyos ang ating buhay. Okay? Pinapahiram po sa atin ng Lord ang ating buhay. We owe God our love. Utang din po natin sa Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Because of His love, we are saved. Tayo po ay iniligtas. Tayo po ay pinagpala. Tayo po ay sinamahan ng Panginoon. So, we owe to God our love. And then, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. So, pinagkakautangan natin sa Panginoon yung ating pag-ibig. Okay? Sa John chapter, 1 John 4:19, no? God is love. He loves us so much. Then, Matthew 22:37, yun din po yung sinasabi po ng salita ng Panginoon, na si Lord po ay unang umibig sa atin. We love because He first loves us. Kapatid, mahal ka ng Panginoon at si Lord ang patuloy na kumikilos sa buhay mo. Okay? Ano pa? Pangatlo, we owe to God our time. Yung oras mo. Yan. Kasi pag wala ka ng oras, pwedeng bawiin ni Lord yung oras mo. So kaya, sa pinakaunang araw,
ng mga buwan, lagi mong bigyan ng oras ang Panginoon. Okay? Bigyan mo palagi ng oras ang Diyos. Bakit? Kasi ang 24 oras, si Lord lang ang nagbigay niyan. At sa mga oras na yan, kailangan mong ibalik sa Lord ang pinaka-the best time. Ako po, sa buhay ko, pag gising ko, usually ang gising ko palagi, 3 o'clock, 3 to 4 o'clock, gising na po ako niyan. Bago lumabas, bago gumawa, I have my devotion, prayer, and Bible reading. Unang-unang paggising ko, binibigay ko sa Panginoon. Lord, salamat po sa maghapon na to. Salamat po sa mga plano ko, sa mga bala ko, sa mga gusto ko pong gawin. Samahan mo nga po ako, Panginoon. Tulungan mo nga po ako, Panginoon. So, yun lagi po ang atin pong ginagawa. So, we owe God our time. And hindi lamang po yan, you owe to God your money, your treasure. Ano mang meron ka, galing po yan sa Diyos. Kung may pera ka, may kayamanan ka, galing po yan sa Diyos. Kaya, may utang po tayo sa Panginoon. Kaya, maging mabuti po tayo. Yan. Halimbawa, sa mga Kristiyanong katulad mo, tulad ko, may kinabibilangan na church, pag may mga pakain, may mga ministry, help, pray. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat magpa 5 years na po yung atin pong jail ministry sa Tinangis. Kahapon nga po, nag-devotional po kami at mamayang 3:30 meron po. Salamat po sa Naga Bethel Church, sa Kamaligan Bethel Church na nagiging supporter po natin, maging ang Christian Life Fellowship at ang ilang family po na palagi po tayong pupunta sa jail, nagpapakain, nagbibigay ng mga toiletries po nila, mga shampoo, sabon, mga snacka, nagbibigay po tayo kasi alam ko na mahirap po ang kalagayan nila. Yung jail po, wala po nakakadalaw doon ngayon. Pwede magpadala yung mga kamag-anak ng pagkain po nila doon, nagpapadala po sila. Pero alam nyo po ba na isa sa pinoproblema, lalo na kung ang pamilya po ng nakakulong po doon, okay? Ang pamilya po ng nakakulong doon ay mahirap din. Ang pamasahe po, ang Tinangis po, malayo po yan. Talagang kailangan mo mag-arkila ng sakyan. Ang iba nga po, kailangan po mag-arkila po ng 1,000 pesos, 2,000 pesos para makapunta po doon. Yung perang ganon, panggastos na po yun ng pamilya. Pamasahe nga po ngayon sa amin nga, dito lang hanggang bayan, 20 pesos. Kung pupunta kami ng Sabang, yung tindahan po namin dati ng tinapay, pag nagko-commute ang asawa ko po, yan. Yung ride po, papunta ng Sabang hanggang pabalik, kailangan namin mag-spend ng 80 pesos, no? So, ang mga pamasahe po ngayon, sa tricycle dati 8 pesos, ngayon po 20 pesos na. Sa jeep, sa mahal po. Kaya, marami po tayong kababayan po doon sa Tinangis na hindi man lang nadadalaw. Hindi man lang umaasa lang po sa pagkain. Salamat na lang dahil ang provincial government ng Camarines Sur di naman nagpapabaya sa pagkain. Pero kung aasahan mo lang yung pagkain na galing sa rasyon ng hirap, o kaya wala kang sabon, wala kang tutulong sa'yo. Kaya po, your money is owed to God. Kaya, tingnan nyo po, ang ABS-CBN, ang GMA Foundation, ang yaman-yaman po nila. Ang daming supporter, ang daming tumutulong. Bakit tayo mga Kristiyano, pag may nakikita tayong endeavor ng bawat kapatiran po natin, hindi tumutulong tayo. Kapatid, this year, tumulong po tayo. Magpapiding po tayo, magpakain po tayo. Sa akin po, hindi po sa pagmamalaki, wala akong pera. Pero nung birthday ko, sabi ko, hindi ako maghahanda. Magpapakain ako sa jail. Alam nyo po, hindi ako naghanda, pero may naghanda sa akin. Pero napakain po natin yung mga inmates. Kaya you owe to God your money. Kung ikaw man ay pinagpapala ngayon, hanap ka ng mga matutulungan. Salamat po. Mag-relief ka, magbigay ka. Give to God. Why? Ang pagbibigay po sa Diyos o ang pagbibigay po sa mahirap ay pagpapautang sa Diyos. Amen? So, pag meron ka, marami kang damit, marami kang pagkain, share.
share, no? Dito po sa church, palaging marami kami isinasaing. No, pag may mga bisita, kain tayo. Alos talagang yung bigas, talagang kailangan maraming bigas para maraming makakain. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Okay? Watching din po si Heber Tirubias, si Tien Navarro Masilag from US. Good morning. Yan, si Brother Ian Kitalig. Yan. Pwede ka naman bro na mag-online. Alam mo, may online ministry ako. Pwede ka naman Brother Ian na mag-online din at i-connect kita sa jail para makapag-ministry ka doon. So, bayaran mo yung utang. Kung may utang ka man, bayaran mo yon, pero yung utang mo spiritual sa Lord. Sipin mo, binigay ni Lord sa iyo yung buhay, binigay ni Lord sa iyo yung pag-ibig niya, binigyan ka ni Lord ng time, binigyan ka ni Lord ng pera, ng kayamanan, binigyan ka ni Lord ng katalinuhan, anumang meron ka ngayon, galing po yan sa Panginoon. Kaya, pwede ba? Magbigay ka naman ng konti para sa Diyos. Halimbawa, tithes and offering. Pwede ka magbigay sa church, magbigay sa Panginoon. No? Yun nga pong, pag may handaan, kaya mong gumastos ng malaki. No? Sky is the limit. Sa kasiyahan yun, walang kabuluhan minsan na kasiyahan, no? Pag katapos ng kasiyahan mo, masakit ang ulo mo, may hangover ka, may kaguluhan pa minsan dahil sa sobrang kaslasingan, nagkakaroon kayo ng mga pag-aaway ng ganon-ganon. Yung mga para sa Panginoon, hindi mo maibigay. Wake up, New Year na, no? Better beginning. Bigay ka ng bagong buhay sa Panginoon. Madali lang. Be more productive. Yan. Gusto rin po natin mas marami tayong magawa, no? Dito po sa parable of the vine in the branches, may itinuturo po ito para maging productive. Nais ko pong basahin ang salita po ng Panginoon, okay? Nais ko pong basahin ang salita ng Diyos, di ba? Sabi po dito, paano tayo maging productive? Sabi ng John, okay? John 15, 1 to 8. Okay, sabi po dito, sabi ni Lord, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch me that beareth not fruit, take it away, and every branch that beareth fruit, He purges, and it may bring more fruit. Yan. Now, you are clean through the word which I have spoken to you. Abide in me, as the branch cannot bear fruit itself, except abiding in the vine. No more can except abiding in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, in him same bringeth much fruit, for without me you can do nothing. If a man abide in me, he cast forth a branch which withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask whatever you will, and it shall be done unto you. Herein my Father glorified, if you bear much fruit, you shall be my disciples. Gusto po natin maging more productive. Sabi po ng salita ng Diyos, if you want to be more productive, you must be connected to God. Amen? If you are connected to God, you will be more productive. Why? Sabi ng salita ng Diyos, sa verse 7 ng John chapter 15, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask whatever you want, and it shall be done unto you. Sa Tagalog po, kung mananatili ka sa akin, sabi ng Panginoon, kung mananatili ka sa akin, at mananatili sa iyo ang mga salita ko, sabi ng Panginoon, anuman ang hingin mo, ay mangyayari sa buhay mo. Wow! Kung gusto mo palang maging productive, huwag kang lumayo sa Panginoon, dikit ka kay Lord. Yan, lumapit ka sa Panginoon, magiging productive ang buhay mo, magiging maayos ang buhay mo. Kaya paano po tayo didikit sa Lord? Paano po tayo kakapit sa Lord? Paano po tayo itong taon na to magiging mas malapit sa Lord para maging productive tayo? Ito po, study Bible more. Lalo kang mag-aral ng salita ng Diyos. Encourage brethren more. Magbigay ka lagi ng encouragement. Alam niyo po ba,
na pag nagbibigay ka ng encouragement, ng hope, ikaw din mismo na encourage. Subukan mo. Magbigay ka ng discouragement, ikaw ay madi-discourage. Magbigay ka ng mga chismis, magbigay ka ng masasamang pananalita, magbigay ka ng masamang pag-iisip, ikaw mismo mai-stress. But if you give encouragement, but if you study Bible more, but if you encourage brethren more, isang araw, encourage ka, kapatid. Okay? Okay? So, do more to teach the lost. Yung mga taong nahihirapan, magiging productive ka. Alam nyo, sabi ko nga kanina, di ba, ang weight o yung kabigatan ng iba ay hindi naman excess fats. Yung kabigatan ay hindi naman lang yung mga taba-taba, no, na kailangan tunawin. Ang nakapagpapabigat po sa buhay ng tao ay yun pong mga kasalanan at mga kalungkutan at mga stress. Kasi may mga tao naman na sobrang taba, masaya naman. May mga tao namang sobrang chubby, maganda, no? Walang problema po 'yun. Pero ang bigat po talaga hindi yung katawan, ang bigat po talaga yung nararamdaman, yung sa puso. But if you more teach and encourage everyone, pag matututo kang mag-encourage, matututo kang magpala sa bawat isa, alam nyo po, ikaw ay pagpapalain po ng Panginoon. Amen? Encourage more para makapagpagaan ka ng buhay. Magpapalakas ka. Kung halimbawa, may skill ka. Ito po, halimbawa, may skill ka sa pagluluto. Magturo ka sa iba. May skill ka sa pagtugtog ng gitara. May skill ka sa pagdadrive. Maipasa mo itong skill mo, itong galing mo. Kasi, ito po, kwento. Yung tatay ko, nanay ko, mananahi. Pero ako hindi po nag-aral. Kaya, hindi po ako marunong magtahi. No? Yung makina po namin, galing nila magtahi. Ako pag nagtatay ako, umaatras, sumusulong. Kaya hindi ko po magawa. Why? Kasi hindi ko po nagawa yung mga bagay na yon. Kaya kayo po, bago kayo lumisan sa mundong ito, kung meron kayong alam na kailangan yung ipasa, no? Ituro po ninyo. You can be productive. Kasi, halimbawa, yung kapatid kong lalaki, no? Yung kapatid kong lalaki, na bunso, siya po yung gitarista namin, magaling mag-gitara, magaling kumanta. Tinuruan ko lang ng ilang tipa sa gitara, pero hindi ko tinuruan kumanta kasi mas magaling talaga yun sa akin. Tinuruan ko po ng ilang tipa sa gitara, mas magaling po sa akin. Pag sinasabi niya, sino ba nagturo sa'yo? Si kuya. Pero mas magaling po siya sa akin, pero ako ginamit ni Lord para turuan siya. Yun po yung productivity. Makapag-produce ka ng mas magagaling sa'yo. Makapag-produce ka ng mga mas tapat sa'yo. Makapag-produce ka ng mga the best galing sa'yo. Yan. You can produce it. No, gagawin mo po yun. Okay? Planuin po natin. 6:46 na po in the morning. Do something new. Ano po ba yung bago mong gagawin? Ito pa yung isa sa mga resolution na iniisip ng maraming mga tao. Do something new. The parable of the talent teaches us to increase the talents that's given us. Meron pong parable po sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. May mga tao po na binigyan na ang parable na po ito, may binigyan ng 5, may binigyan ng 3, may binigyan ng 1 na talento. Yung 5 po, ininegosyo niya, kumita pa ng 5. Yung 3 po, ininegosyo niya, kumita pa ng 3. Pero yung 1 talento, ibinaon niya at hindi kumita. Nung bumalik po yung master, sabi niya, master, ito po yung 5. At kumita pa po ng 5. Sabi naman nung isa, ito Lord, yung 3, kumita rin ng 3. Sabi nung isa, natakot po kasi ako, ang tapang nyo, baka pagalitan ako, baka mawala pa, itinago ko na lang. Anong sabi doon sa mga mabubuti? Well done, my good and faithful servant. Pagharian ka ng Panginoon. Pero sabi sa isa, hangal na alipin, alisin ang kanya. Kapag ang sabi, ang meron ay bibigyan pa, subalit ang wala ay kukunin pa kahit anong natitira sa kanya. So, do something new. Pag may talent, may kaloob na binigay sa iyo si Lord, gamitin mo po yun. Ano pong gagawin mo? Halimbawa, ituro mo yung Bible. Teach a Bible class, lead a public prayer,
lead the singing, extend invitation, o present as more sermon. Mag-invite ka, yung talent. Kung ikaw dati ay chismosa, ngayon po, si Lord na ang ichismis mo. Yan. Kung dati, ipinagkakalat mo na gwapo si pastor, yan, ipagkalat mo si Kristo ngayon. Amen? So, yun po yung twist ng ating, ng ating resolution. Do something new. Maglista ka. Ano, Lord, ang mga bago kong gawin? Dati po, yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, itong taon-taon, may mga gusto ko ituro. Tinuruan ko mag-bike, tinuruan ko mag-swimming, bagamat ay bike pa marunong. Pero itong taon na to, sabi ko, itong mga lalaki ko kasi mga may edad na rin, tuturuan ko na po silang mag-drive ng sasakyan. Yan. I want to teach them to drive cars para at least pag may sasakyan na po, marunong na. Yan. Siyempre, kukuha rin po sila ng lisensya. Ganun po. Do something new. Okay? So, spend more time in the family. Yan. Dalawa na lang po. Spend more time in the family. Alam nyo po ba, nasobrahan po tayo sa pag-spend time sa family po natin. Minsan nakalimutan po natin na mag-spend time sa ating spiritual family. Kasi why? Ang nangyari po, nung nag-quarantine, bawal lumabas ng bahay. Pati mga simbahan po, no? Pati mga simbahan po ay pinatigil. Nung nagkaroon naman po kaya ang maraming church po ngayon ay online. Nagkaroon ng social distancing. Pero ang problema, marami din po ang nagkaroon ng spiritual distancing. Maraming mga tao po na hindi na nag-church. Ngayon po, gawin po nating twist, spend time with family. Gusto ko naman po ngayon, mag-spend time ka sa spiritual family mo. Puntahan mo ang pastor mo, puntahan mo ang leader mo, ang tagapanguna sa iyo, puntahan mo ang cell group leader mo, magkape-kape kayo, magkaroon kayo ng spending time with your spiritual family, no? Why? Because we are part of God's family. Sabi ng 2 Corinthians 6:17 and 18 and John chapter 3 verse 1 to 6, meron tayong spiritual family. Baka hindi mo na nadadalaw ang church mo. Baka hindi mo na nakakausap ang pastor mo. Baka hindi ka na nakikipag-usap sa mentor mo. Baka hindi ka na nakikipag-usap sa leader mo. Kaya puro ka problema. Hanap ka ng mga tao, ng mga spiritual friend. Alam niyo po ba, sabi ng Biblia, yung kamag-anak na malayo, mas better pa yung kapitbahay na malapit. Yun sabi ng Biblia. Yung kamag-anak na malayo, sasabihin ko sa iyo, mas mabuti pa yung church mo na malapit. Kasi dito po sa amin, sa CCLF, wala pa ko ibang gawing gustong example, kundi ang aming church, no? Marami po ang tawag po namin sa isa't isa, sister, brother. Kasi ang feeling po namin, talaga, ang ano po namin dito sa aming church. I can invite you, pwede po kayo pumunta. Ang feeling po namin dito, we are family. Kaya may ilang kabataan nga dito na nakikidadi sa akin. Ang tawag sa asawa ko, sister ko ring, mama ko ring, nakikimama po sila. Ibig sabihin, we feel that we belong to each other. We feel that we are spiritual family. Namin nakikidadi. Sabi nga ng bunso ko, Pa, bakit kami ang tawag namin sa'yo, Papa? Pero bakit yung mga kabataan ang tawag sa'yo, Daddy? Sabi ko, umangat na kasi yung mama na. Hindi po, bilang paggalang, no? Ang mga nanay po dito na mga matatanda, ang turing ko po, mga nanay ko, mga tatay ko. No, bakit? Yung mga may edad, bakit? Sapagkat we are spiritual, we have spiritual family. So sa mga nakikinig po ngayon na wala ka pang spiritual family, hanap din pag may time. Hanap ka ng spiritual family mo na mag-aalaga sa iyo, na magpipray sa iyo, na tutulong sa iyo. No? Should desire to be together as much as possible. Attend all services. Halimbawa, yung mga pagsimba, midweek service, prayer meeting, yung mga Friday habit, no? Attend ka. Makukuha ka ng spiritual family. Makakakuha ka ng ganon.
Attend all services. Be together throughout the week, no? Alam nyo po, may mga magulang nga na mas gusto pa nilang anak nila nasa church. Kaya, pag alam nila, Pastor, nandyan ba yung mga anak namin? Opo, ay, okay lang. Pero, mas gusto pa ng mga magulang na yung anak nasa church. Pero nakakalungkot, may ibang mga magulang, mas gusto pa yung anak nila nasa inuman. Mas gusto pa yung anak nila nasa barkada. Mas gusto pa ng anak nila nasa sa racket o sa mga kaguluhan kaysa pumunta ng church. Mas maganda po na nasa church po tayo. And lastly, kasi yung oras po natin, 6:53, stop procrastinating, no? Sabi po dito, look therefore carefully how you walk. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 16, look therefore carefully how we walk, not as unwise, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Okay? Ano po na dapat ang huwag po nating itigil? Must stop putting off. Ano po ang dapat huwag po nating itigil? Talking lost with their soul, visiting the sick, encouraging the weak, preparing for your Bible study. So, ipagpatuloy po natin kasi may mga bagay po na itinitigil na natin. Hindi po. Sabi ko nga, pag ito'y maganda, ito'y mabuti, ito'y kapakipakinabang, ito'y nakakatulong, huwag mong itigil. Ituloy mo yan. Redeeming the time because the days are evil. Kasi ang oras po ay commodity. Pag nagastos mo na yan, hindi mo na po maibabalik. Ang kahapon ay iba na. Ang iba po hanggang ngayon, ang mentality po, 2020 pa. Uy, kapatid, pizza tres na. Hindi na po Pasko. Ang iba, Christmas pa rin ang kinakanta. Ang iba nga, Halloween pa. No, hindi na po. Tapos na. Three Kings na po ngayon. Oh? At ang bati na po, nasusunod na bati na po. Alam niyo po ba, na ang susunod na bati na natin ngayon, no? Dadating na bati po natin ngayon ay Happy Valentine's na. Tapos na po. Tapos na yung Pasko. Tapos na yung New Year. Huwag tayong tumigil. Ang oras po ay tumatakbo. 24 hours. Kaya tuloy-tuloy lang. So, God bless po sa umaga pong ito. That is our resolution. Lose weight, pay off debts, be more productive, do something new, spend more time with family, stop procrastinating. God bless po at pagpalain po tayo ng Panginoon. So, binabati ko po si Minda Mindroso Junida. Good morning. Si Mark Hill Karaan Dumalasa is also watching. Si Percival Usma, classmate, no, is also watching. Good morning po. At sa iba pa po na nakatunghay, kanina na hindi ko nabati, si Pastor Bong Florendo, good morning. Yan. Yan, good morning po sa mga nanonood po. Pag-ibig mo. Sa lahat po ng mga tumunghay, sa lahat po ng mga nakinig, you can share. Pwede nyo po itong i-share, pwede po nyo ibahagi sa iba, promote po natin ito. New Year's resolution. Yung tanong ko po, ano po ang resolution nyo sa umaga po, o sa taon po ito. Siguro po tayo manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Patuloy mo pang pagpalain ng bawat isa. Ikaw ang patuloy na kumilos, manguna at magpala sa iyong mga anak. Maranasan po nila ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos. Maraming po salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Ryan Desmonte is also watching. Good morning.
Si Salvacion Bernardo, good morning po. Thanks po, Pastor, sa mensahe and God bless po. Okay, God bless po. Si Pastor Sakeo Florendo, good morning. Si Sil Apring Abilay, good morning po. Si Pastor Loreto Ramos Jr., good day, God bless 2021. Pastor Cano Ramos, si Hazel, at ang family, good morning. Yan, sa Pizza 4 po, meron pong kita-kita ang living word sa Kaluko, Tinambak. Yan, kita-kita po tayo doon. Okay, good morning po. Sabi po ni Noemi Florendo Mendoza, Happy New Year po, Pastor. So, God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sana maging ma-productive, maging mabuti, maging mga maayos po ang ating bagong taon. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pagkilos ng Diyos ay maranasan po ng bawat isa po sa atin. Sister Lin, good morning. Yan. God bless sa inyo. So, salamat po. Hanggang dyan na lang po ang ating pong pag-uusap ng salita ng Panginoon. Pagpalain po tayo. Lose weight, no? Yung mga kasalanan, kabigatan, pakitanggal po yan. Okay? Hallelujah. Salamat po. Magandang umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye.